Grabe! Ngayong araw na ito, umiinit talaga dyan sa Quezon City. Mga supporters ni Franz Castro at supporters ni former President Duterte nagkaharap. Okay? Umiinit. Matindi yung mga sigawan. Ha? Mga supporters ni former President Duterte at itong supporters ng Makabayan Black nagkaharap. Uminit. Matindi. Diyan sa Quezon City Prosecutor's Office. Yan ang ating pag-uusapan. Bakit ito uminit? Ha? Anong nangyari doon? Yan ang ating pag-usapan. Pero bago ang lahat guys, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. No? At sabay-sabay tayong mag-like and share sa Donmar TV, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na lahat. And also guys, is follow, subscribe Donmar TV para lagi kayong updated sa mga maiinit na balita kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Donmar TV, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, naka-follow and subscribe na lahat. So, eto na. Nagkaharap na. Pero ang question dito, dumating ba si former President Duterte? Okay? Pero nakikita ko present si Franz Castro at ang kanyang mga kaalyado sa Makabayan Black. Okay? So, ito. I-play ko itong video ng UNTV at saka magre-react tayo dito. Ha? Okay. Let's play the video. Aga sa ngayon ay wala pa tayo nakuhang impormasyon kung dadalo ang dating presidente. Pero noong nakaraang pagdinig, noong December 4, 2023, ay inatasan ng Quezon City Prosecutor ng affidavit kaugnay sa mga reklamong grave threats na isinampa ni ACT-CHR Party List Representative Franz Castro. Alamin natin aga kung ano yung magiging laman ng kontrasalaysay ng dating presidente kung sila ay magsusumite. Ayon naman kay Representative Castro, wala nang dahilan ang dating Pangulo na hindi humarap sa piskalya. Dapat anyang igalang ito ang proseso ng batas. Dagdag pa nito, sapat ng panahon na ibinigay ng prosecutor para makasagot sa reklamo. Kung matapang siyang nagbabanta sa ating mga Kung mapapansin mo no, very confident na itong mga Makabayan Black ngayon. Ha? Try to observe them. Grabe ang pagbabago nila. Very confident na. Ibang mga kababayan at doon sa ginawa niya doon sa drug on war niya, dapat harapin niya rin. Hindi na siya presidente, kaya dapat harapin niya rin yung kaso. Noong December 4 ay naghain din ng supplemental complaint affidavit ang mambabatas dahil sa panibago manong pagbabanta sa kanyang buhay ng dating punong ekutibo sa kanyang programa sa SMNI nagikan sa masa para sa masa. Sinabi ng abogado ni Castro na huling pagdinig na mamaya at pagkatapos ay naasahang maglalabas na ng resolusyon ang piskalya sa reklamo. Ayon naman sa naunang pahayag ni dating presidential spokesman na abogado ng dating Pangulo na si Attorney Harry Roque, sasagutin nila ang reklamo sa takdang panahon. Inaasahan din natin mamaya na magkakaroon na muli ng rally dyan sa harap ng Quezon City Prosecutor's Office. Itong mga supporter ni ayan ha, yun ang balita. Nagrarally na raw. Nagharapan na. So, ito ha, magre-react tayo dito. Let's try to analyze this one at magbigay tayo sa ating sariling opinion. Ang pulot dulo nito, di ba, kung matatandaan natin, yung nangyari ito sa SMNI, sa programa ni na Pastor Apollo Kibuloy at ni former President Duterte, yung programa na para sa masa na di umano, sabi ni Franz Castro na may nangyaring grave threat sa ginawa ni former President Duterte. Kaya nga, nag-file siya, tapos hindi siya sinipot ni former President Duterte, di ba? Yung abogado lang. Ngayon, itong si Castro, ito yung sabi niya kay former President Duterte. Ito yung sabi niya kay Duterte. Dapat raw igalang niya ang proseso ng batas. Yan ang sabi niya ha. Dapat raw niya igalang ang proseso ng batas.
Sa aking reaksyon dito, ha, si Duterte pa ang hindi gagalang? Hindi ganyan si Duterte. Naging pangulo ito ng Pilipinas. And he is voted by the majority of our Filipino people. Kung wala pang galang itong ating former President Duterte, hindi na siya sinipot ng pati abogado niya. Don't talk about Duterte sa mga legalities sa batas natin. No? Wag na lang. Wag ka na lang magpa-epal, Castro, na dapat igalang ganon, ganyan. Ha? Itong ating Pangulo, bright ito. Marunong yan. Mas marunong pa yan sa inyo. So, wag mong pangunahan, wag mong do not lecture on mga Duterte. Diyan ka nagkakamali. Oh. Sabi ni Franz Castro, sapat na raw ang panahon na ibinigay ng prosecutor. So, dapat na siyang sumagot si Duterte. Alam nyo, itong si Franz Castro, sa tingin ko ha, ikakatuwa niya kapag si Duterte ay lumantad dyan sa QC, Prosecutor's Office. The act of abogado lang ang ipinadala na nag-file ng counter affidavit ng kampo ni former President Duterte, that is already respecting the sa batas natin. Nagre-respeto yan sa batas. Duterte has the right na merong abogado. Oh. So ano naman talaga ang trabaho ng abogado? 'Di ba? Oh. Ikaw pa ba yung pagsayangan ng effort, pagsayangan ng energy na pumunta si Duterte dyan? Ibahin mo itong mamang ito, Franz Castro. Ha? Ito pa yung sabi ni Franz Castro. Kung matapang ka at nagbabanta ka sa akin, dapat raw si Duterte haharap kung siya ay matapang. Haharap daw si Duterte siya matapang. Alam mo, Castro, matapang yan ang aming Pangulo. Pero hindi yan sisipot dahil babae ka. Hindi ka papatulan yan. Gentleman yung aming tatay. Ha? Hindi ka papatulan yan. Abogado lang ang ipadala dyan. Oh, wala naman sigurong, kung may violation si former President Duterte sa tingin ninyo, gawin nyo kung ano yung mga legal way na dapat nyong magreklamo kayo. Sabi nyo pa, hindi na siya presidente. Kaya humarap na raw siya sa mga kung matapang ka, humarap ka, hindi ka na presidente. Yan ang sabi ni Franz Castro. Ang masasabi ko lang, it's very obvious na itong si Franz Castro at itong mga Makabayan Black, tinitake advantage nila na hindi na presidente si Duterte. So, ibig mo bang sabihin, Franz Castro, Makabayan Black, itong ginagawa nyo kay former President Duterte, ito ba'y ganti? Ha? Kasi nung panahon ni former President Duterte, ha? Wala kayong kahit konting pagmamahal dyan sa Kongreso. Di ba? Wala namang kumakampi sa inyo. Bakit ba kayo galit dito kay Duterte? Yan ang tanong. Yan ang tanong. Bakit kayo galit? Nagalit ba kayo? Dahil kayo yung laging kayo yung mga nasagasaan sa mga ginagawa ni former President Duterte? Tanong lang yan. Nagalit ba kayo? Di ba? Tanong lang yan kasi ang aming presidente ginawa ang lahat. Okay? Ngayon, todo ka na ibagsak mo ang kalagayan ngayon ni Vice President Sara Duterte.
nag-file ka rin na paimbestigahan sa hukuman yung confidential funds. Talagang ang focus mo ngayon itong mga Duterte. 'Di ba? Ito bang ay dapat tularan? Ito ba ay dapat suportahan ng taong bayan itong mga klaseng ganitong mga kongresista na hindi na nag-iisip sa taong bayan ng mga kabutihan? Ha? Itong mga ginagawa ni Castro, this is a waste of time. This is a waste of time. Kung itinulong mo pa yan sa mga mahihirap nating kababayan, mahihirap nating taong bayan, hahanga pa kami sa inyo. Ito, matatawag naming pamumulitika ito eh. Ganti-gantihan na ba ang pangyayari ngayon? Tinitake advantage nyo na dahil kakampihan na kayo dyan, nagkakampihan na kayo dyan sa Kongreso? Nagrally ngayon dyan mga supporters ng former President Duterte at supporters dito ng Makabayan Black. Nagsisigawa na. In front of the Quezon City Prosecutor's Office. Nakita nyo? Pati itong mga taong alam, yan naman talaga ang paborito ninyo eh. Di ba? Na makita nyo yung mga supporters nyo na nagsigawan dyan sa daan. Pero kaya nga si former President Duterte, ayaw niyang pumunta dyan. Dahil mas lalong dumarami yung kanyang supporters. Kasi kung pupunta si Duterte dyan sa QC, Prosecutor's Office, hindi ko lang alam ha kung sisipot pa ba kasi it's already 4 p.m. Pero iniiwasan yan ni Duterte na pupunta dyan dahil mas lalong dadami yung mga DDS dyan. Mas lalong dadami. Kaya nga hindi siya, ayaw niya sumipot dyan. Pero hindi ibig sabihin na dinisrespect na niya yung batas natin. Huwag mo pangunahan ang batas, Castro. Hintay ka lang sa prosecutor kung ano ang kanilang statement dito. No? Ano yung sunod na hakbang. Dahil sabi ni Roque, no? Sabi ni Roque, at na yung sa ibang vlogger, nakita ko na meron raw mga abogado si Duterte na pumunta dyan, di umano, na nag-file ng counter affidavit. No? So, ayon kay Roque, sasagutin ang reklamo sa takdang panahon. Hindi nyo ba yan naintindihan, Franz Castro? Klarong-klaro yan, ha? Nag-file ka na dyan. Bakit kailangan ka bang pumunta at magsigaw-sigaw dyan? Alam ko na. Dahil paborito nyo talaga na kayo yung laman ng media. Paborito nyo talaga na kayo yung i-interviewin ng media. Diba? Nakita ka ba ng kampo dyan ni Duterte na nagpapa-interview? Si Roque lang kasi sinasagot nila yung mga questions ninyo. Pero yan si Roque, hindi yan haharap sa media kung walang mga tanong. Pero ikaw, kaligayahan nyo na maraming media. Kayo na naman ang laman ng mainstream media sa Pilipinas. Yan kasi ang layunin nyo dyan. Diba? Pero hindi kayo sinipot ng Duterte. Ha? Hindi kayo pagbigyan yan sa kanyang popularidad. Hindi kayo pagbigyan dyan. Kung papansinin kayo ni Duterte dyan, mas lalo kayong sisikat. Ha? Kaya hindi sinipot si Duterte. Yan, analysis ko yan, ha? Hindi yan sisipot dyan. Okay? Let my attorneys deal with it. Babaw ng mababaw lang yung reklamo nyo eh. Sabi pa nga ni Panelo, maraming France na itinutukoy ni Duterte. Bakit nasabi mong ikaw yun? Yan ang sabi ni Panelo, ha? Marami namang France eh. So ibig mo bang sabihin, umamin ka
na ikaw yung France na tinutukoy na sinabi nila? Wala namang, di ba? So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol dito. Ano ang masasabi nyo kay Franz Castro? Ano ang masasabi nyo sa mga nagrarally dyan sa ngayon sa Quezon City? Okay? Comment, react, babasahin natin yan ng inyong mga analysis at pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? Update lang to, no? Sa ating Pangulong Duterte. Like, share this video para kakalat ito sa taong bayan. I-subscribe, i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito, ha. Sa Facebook at sa YouTube yan, ha. Follow, subscribe. Share. Share the video, okay? So, guys, hanggang dito lang tayo ng video na ito. I will be keeping you updated with this issue. And have a great day, have a great afternoon, and God bless inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas!